Hello, what is up mga Karitay Rich? Welcome sa ating pagbabalik dito sa ating channel. Okay, so update lang doon sa ating nakaraang entry, no, sa ating mga na screen na stocks, and then meron tayong mga entries. So nakapag-enter tayo based doon sa ating ginagamit na strategy dito, which is yung Kalma strategy na ginagamit natin sa ating pag-trade. At titingnan natin after 3 weeks, no? 3 weeks na mula noong nag-enter tayo ng posisyon sa mga stocks na ating na screen. Dalawa yon, if you can remember, last week. And then ngayon pa lang natin uli tignan kung ano ang nangyari doon sa dalawang stocks na yon. Tapos anong nangyari doon sa remaining na dalawang stocks na ating na screen. So before that, tingnan muna natin yung ating market. So isa dyan is yung ito nga, so itong CJGS Summit sa apat na screen natin. So PCI muna tayo kung anong meron. So magiging para ang pangit ng structure natin, no? Mula nung nagkaroon ng problema dito sa Middle East. Kung titingnan mo, parang nag-gap down yung mga stocks, hindi kagaya before na talagang rigid, no? Yung mga candles. Kumbaga, hindi masyadong nagkakalayo at yung trend niya ay very much established, no? So makikita mo konting baba, lower lows lang, tapos nagkakaroon ng mga higher highs. And dito mula nung end ng February, ganito na itsura, oh. Kalat-kalat, may mga gap up, may mga gap down na iwan. Di ba intindihan? Anyway, focus lang tayo sa individual stocks nating na screen at meron nga tayong apat. So ito, hindi tayo nakapag-enter nito dahil na-screen natin to 3 weeks ago. I think dito tayo nag-screen nito sa time na to, somewhere here. So umangat naman pero hindi na natin na tingnan dahil wala na tayong budget doon sa ating virtual trade, dahil pinili lang natin na magkaroon lang 20,000, which is yung lang yung ina-allocate natin sa ating stocks trading. So around 20,000 pesos na capital kunyari dito sa ating virtual trade. So since nakaposisyon na tayo ng dalawa, naubusan na tayo ng pera. So hindi na natin na i-trade yan. So naka-lock in tayo dito sa dalawang stocks na ating na pag-entryhan, no? So yan ay ang Monday. So ang Monday, kung titingnan natin sa weekly na time frame, dahil weekly yung ating time frame dito, ganyan. So yung entry natin dyan noong kailan ba tayo nag-entry? Dito natin tingnan sa records natin. Sa order history. Yan, dito natin makikita. So, nag-enter tayo noong March 29. March 29 at 6:45 na price. So, March 29. So, dito sa candle na to, dito tayo napag-entry. So, March 29. Yan.
meron tayong 3% na risk at the time. Diyan tayo nag-entry. So, ngayon, si Monde ay after 3 weeks, ganyan pa yung itsura niya. So, pag mga ganitong style ng market, ang exit ko niyan ay daily time frame. So, hindi ko na pinapaantay na mag-weekly time frame kasi pangit yung market eh. So, para makapitalize natin yung move at mabilisan lang yung exit. Hindi naman sa mabilisan dahil umabot na ng 3 weeks ito. So, kung titingnan mo, parehas yung kaniyang price at saka yung level nung Alma line. So, kung titingnan mo yung mga parameters niya, wala na eh. Bagsak na yung CCI. At may parating pa na dividend. So, maaaring bumagsak pa yan si Monde. So, may sell signal na ito guys, no? So, ito lang ang inaantay natin. Pero, ano na to eh. Pwede na ibenta dahil pati yung kanyang volume ay below average now na daily time frame. May parating pa na So, before pa lang tayo malugi, dahil nagpakita ng isang sell signal rito, below na sa CCI, yung kanyang linya rito, below 100. So, pwede nang ibenta ito. So, meron tayong hawak sa Monde ng 1,300. So, sell na natin yan. Yung ating hawak na 1,800. Aha. Sa 685. Meron tayong 1,300. Okay. 1,300. 1,300. Parang ayaw sell order. Okay, available cash natin 0 na daw. Sa pala ito? Dito pala tayo magbebenta. Hindi dyan. Okay. So, paano ba ito natin So, kailangan natin pumunta dito. So, magsisell tayo ng Monde. Yan. Exit na. Meron tayong 1,300. Okay. So, yan yung magiging total na pag-sell natin. So, 685 yung natin. 685. So, exit tayo. Yan. So, tingnan natin sa records natin. So, Monde. Meron tayong 460 na gain. Okay. Tapos, kasi wala na eh. Bababa na eh. Ngayon, lagi yung ating ilaw. Yan. Meron tayong ilaw. Para hindi madilim. Ngayon, masyado ng low battery. Charge lang tayo. Hindi maputol ang ating ginagawa. Ayan. Okay. So, ayan na. Dito tayo sa virtual trade uli. Balik tayo. So, meron na lang tayo natitira si MWC at tingnan natin si MRC naman. Hindi tayo nakapag-trade dito. Bumagsak siya.
Hindi na natin to na tingnan dahil wala na lang ang available na buying power. So, dito naman, ganun din. Bagsak na rin yung ating MWC on a daily time frame. Pag tingnan natin sa 1 week, silipin natin kung kailan tayo nag-entry sa order history natin. Tayo ay nag-enter kay MWC noong March 29 din sa 42.50 na price. So, March 29, gawin lang natin itong 1 day. March 29 tayo nag-enter. Balik tayo sa weekly. Para 16. So, dito tayo nag-entry niyan. So, meron tayong, let's say, at that time, magkano? Nag-order tayo at 42.50. So, dito, so, closing price yata. Hindi. Nasa taas pa nga 42.50. Ano ba yung nito? Closing price nito. 42 close. 41.60. Ang pinaka-high. So, dito tayo sa 42.50. Yan. Somewhere dyan tayo nag-enter. Yan. Hindi madrag Yan. Yan. 42.50. Para natin ng konti. Tingnan dito sa kanyang values. Coordinates 42.50. So dito. Yan. So meron tayong mga 3% na risk. So lumipas ang isang 3 linggo, 1, 2, 3, yan na tayo. So, valid pa yung trade sa weekly time frame pero ang exit natin is daily time frame, bagsak na siya guys. So, from 43.36 yung ating Alma line, tapos 43.35 yung ating price. So, pwede nang ibenta ito. So, ibenta na natin itong ating MWC. Okay. Yan. So, exit na tayo. Meron tayong hawak na 200 shares. Okay. Available daw natin ay 200 shares. So, exit na tayo. Bye-bye. At, tingnan natin ang ating trading record. Okay. Dito sa ating record. So, meron tayong the MWC 110.68. So, at least hindi tayo lugi. So, yung ating pera ay realize gain natin ay negative pa rin tayo. So, pwede nating i-record yan sa ating PL Trade, sa ating trading journal para malaman natin kung ano yung ating trading performance. Ayan. Kung pwede na ba tayong mag-trade ng live. So, ipon-ipon lang tayo ng punan. Dahil wala, naubusan tayo ng punan. Puro estudyante tayo. So, ngayong taon pa lang sana tayo makarecover sa ating mga finances. Dahil napatapos na natin yung isa nating butchokoy. Kaso mo lang, ito naman tayo ngayon nagka-problema sa sitwasyon natin ngayon sa Middle East. So, baba yung ating score. Ito yung ating journal sa ating trade, sa ating virtual trade. So, enter lang natin yan. So, nakapitong trade na tayo at logi pa tayo. Out of 7 trades, 5 losses, 2 wins lang. So, negative tayo. Tapos, magdagdag tayo ng another dalawang trade ngayon. So hindi ko pala na-enter yung niya. Yung pag-close niya. So, wala tayong available na open positions dito. So, trade record lang tayo mga kapatid.
So, alam na ninyo kung paano yan gawin, di ba? So, hindi ko na papakita sa inyo yung pagre-record natin. So, see you sa susunod nating ngayong linggo siguro. Mag-try tayong mag-screen ng stocks dahil wala tayong hawak ngayon. Araw ng Miyerkules ngayon, no? So, wala tayong hawak. So far, yan yung ating performance plus itong dalawang trade na kailangan ko pang i-enter dito. Okay guys. So yan tayo ngayon. Ilang trade tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 trades na pala tayo. Bakit sa ating record dito ay 7 pa lang? So meron pa tayong isang trade na hindi na record. So balikan ko na lang yan and then I will record it. Okay, si Mer GMA 7, Mer Costco Monde, anong wala. Costco Monde, MRC Wilcon Mega Wide AC. Okay. Reviewin ko na lang yan mamaya. Okay guys, thank you so much for your time and I hope okay yung mga trades ninyo despite sa mga sitwasyon ngayon. Ingat lang sa inyong pagdi-trade. Maraming salamat.